Hindi ko nga alam paano niya kinakaya. Grabe yung bashing na inaabot niya every contents niya. Oh, wait, kilala niyo ba to? Siya si Angela May Evangelista. Most probably, isa siya sa mga pinaka-hate na tao or content creator dito sa TikTok. Bakit ko nasabi? Kasi lahat ng videos, lahat ng trend, lahat ng videos na nai-include yung appearance niya, grabing pang-aatake na ginagawa sa kanya ng mga tao sa appearance niya, sa physical appearance niya, sa kung ano man mapuna sa kanyang pagkakamali. Grabe. Alam mo yung tao rin naman yung mga nagko-comment pero hindi sila makatao. I guess it's time for me to speak up for my co-content creators. Kasi hindi nila yung nagagawa sa sarili nila eh. Minsan sinasabi na lang nila na good or bad publicity is still publicity. Na yun daw yung nagpapasikat sa isang tao, na yun daw yung, alam mo yun daw yung kumikita daw sila doon. Pero in reality guys, tao din eh. Tao din ang mga content creators, tao din ang mga YouTubers, tao din ang mga streamers, tao din sila. So, kahit sabihin nila nasasaktan sila pag may nababasa silang umaatake sa kanila, sa pamilya nila, sa pagkatao nila, sa ugali nila, without even thinking na hindi mo naman sila kilala personally para atakihin mo sila, di ba? Yun. So, if you guys also know this man, Robin Sitias, nag-viral din siya regarding doon sa sino bang dapat sumagot sa first date or in date in general. Ayun. So, yung sagot niya yung 50-50 ata, parang regarding about doon. So, nag-viral din siya and napanood ko yung side niyang to napanood ko tong video niyang to about doon sa side niya doon sa nangyari sa kanyang issue. And naparealize lang ako na, yung pag-cancel kasi minsan ng tao off the boundaries na to the point na aatakihin ka nila sa panglabas na anyo mo, sa mga bagay na hindi naman nila alam, sa mga bagay na hindi naman sila naging parte pero hindi ka nila titigilan. Na napaisip lang ako na tama nga yung kasabihan na you will never truly understand until you are in that situation. Na hindi mo mararamdaman yung nararamdaman ng isang tao hanggang wala ka doon sa sitwasyon nila. Indeed, bullying is in many form talaga. Alam mo yon yung sasabihin natin na ayaw mong ma-experience yon ng sarili mo or ayaw mo yun ma-experience ng mga minamahal mo sa buhay. Pero mismong tayo sa pagbigay natin ng opinion, sa way ng pagbigay natin ng opinion minsan, hindi natin alam nakikipag-participate na tayo doon sa pag-cancel sa isang tao. Kasi ang dami kong nabasa doon na gina-justify pa nila yung pag-cancel nila, in a way na pinapaganda nila yung mga sinasabi nila, pero it's still nakaka-hurt talaga, especially doon sa issue ni Angela ngayon na ewan ko bakit hindi matigil-tigil yung pag-hit sa kanya ng mga tao, ng mga followers niya, yet pinapanood naman nila siya. So, may advice para sa mga taong, alam mo yun, yung hindi nila alam nakikipag-participate na sila doon sa pag-cancel sa isang tao, na hindi nila alam nagiging parte sila nung depression, yung stress ng isang taong binabash. Ayun, my advice here is just try to be nice in many ways, in small ways. Pwede naman tayong maging makatao, di ba? Hindi naman pwedeng maging mabuti lang tayo doon sa mga kakilala natin. Parang nawawala na talaga kasi yung word na pagiging makatao sa atin. Kasi ang nakikita ko lang doon sa mga nagbabash, doon sa mga puro hate or hatred yung lumalabas sa bunganga nila. Alam mo yun, parang ang napapansin ko lang kasi what comes out to your mouth, what comes out to their mouth, parang yun din yung nagiging buhay nila kasi it always find its way para makabalik sa'yo. Kung ano man yung mga hate words, kung ano man yung mga binabato mo sa ibang tao, hanap yun ng paraan, hanap yun ng daan para bumalik sa'yo. So ikaw lang din yung naapektuhan ng negative thoughts na yun. 'Di ba? Yung negative thinking na yun, ikaw lang din ang aani nun. So let's spread love, let's spread peace. Ayun, parang kumbaga may makita tayong issue sa online, let's try. Kasi ako dati ganun ang ugali ko din, na nakikipag-participate din ako. Pero
habang tumatanda ako, habang nagkakaedad ako, ang na-realize ko lang sa buhay na mas masaya pala pag love, mas masaya pala pag iniisip mo muna yung peace of mind mo, pag pinipili mo muna yung peace of mind mo, kaysa makipag-away ka, makipagbardagulan ka, i-judge mo yung isang tao, hate lahat ang iano mo, negative din yung babalik sa'yo. So, my only advice that I can give sa mga nanood or nanonood nitong video is, let's spread love. Yun lang. Kasi, masarap mabuhay na peace of mind yung dala-dala mo. Ayun, and let's not be part of someone's stress or someone's depression. Huwag tayong maging part doon kasi ang pangit at ang pangit ng babalik sa'yo doon.